Good day mga ka-idol, magbabalik aksyon na nga muli si Renz Abando pero hindi na sa Korea kundi para sa Strong Group na kung saan maglalaro nga sa Jones Cup sa Taiwan sa paparting na July at makakasama niya si RJ Abaretos, Jordan Heading, Kaylan Chongson, ang naturalized player nating si Hans Kwame. Kaya naman inaasahan na mas lalong lalakas ang Strong Group kasi makakalaban or makakasama pa nila bilang import ay si Chris Macolo at meron daw posibleng darating na import at malaki ang posibilidad na ito ay si Dwight Howard. Kaya inaabangan kung makakapirma ba si Dwight Howard at maglalaro bilang naturalized player ng Gilas Radar ng Strong Group para sa Jones Cup. At ito pa, good news para sa mga Meralco fans dyan. Matapos nga ang instant nito sa Rakoyo Golden Kings ng 3 taon, si Allen Durham ay tuluyan na ngang binitawan ng Golden Kings matapos makakuha ito ng isang kampyonato sa nakaraan taon at malaki ang posibilidad na magbabalik daw ito PBA at tapusin ang kanyang unfinished business at malaki ang posibilidad na maglalaro ito para sa Meralco Bulls pero hindi pa. Ayon mismo kay Coach Luigi Trillo, hindi pa naman pinafinalize ang nasabing deal. Pinag-uusapan pa ito ng coaching staff kung ano ang klase ng format ang posibleng ibigay para sa paparating na Governors Cup. Kung sakali mang dalawang import ang kukunin ay malaki ang posibilidad na makakasama na dito si Allen Durham. Kung hindi man ay si Allen Durham pa rin ang number 1 option ng Meralco Bulls at kung sakasakaling hindi ito kunin ng Meralco Bulls ay malaki ang tsansa na itatandim ito ni Coach Tim Cone para kay Justin Brownlee sa paparating na mga susunod na konferensya. Kaya kaabang-abang ang mga moves na gagawin ng Meralco Bulls kung bibitawan ba nila itong si Allen Durham. Aalalahanin natin, wala na po sa Meralco ang rights kay Allen Durham at mayroon pag-asa na makukuha ito ng iba't ibang kupunan na interesado sa serbisyo ni Allen Durham. Sa kanyang experience international at sa PBA ay marami ang kukuha dito sa kanyang serbisyo. At ito pa, marami na ang nagtatanong nasaan na nga ba itong si Poy Eram, ilan konferensya nang hindi naglalaro sa Tropang Giga. Ayon nga sa isang insider, malaki ang posibilidad na pakakawalan na nila ang kanilang big man na si Poy Eram matapos ang ilang conference na hindi ito naglalaro dahil nga sa kanyang iniindang injury. At isa sa mga posibleng pupunan kumuha dito ay ang Magnolia Pambansang Manok Timplados via trade. Inaasahan kung sakasakali magkasundo ang Tropang Giga at ang Magnolia Pambansang Manok Timplados ay mapupunta ito sa Magnolia at dadagdag sa kanilang big man rotation dahil nga sa kakulangan ngayon ng big man ng Magnolia. Inaasahan ito ang magiging frontline pagdating sa depensa dahil isa ito sa shot blocker na posible nilang asahan. Sa experience nito ay malaking tulong ito sa Magnolia Pambansang Manok Timplados kung sakasakali na matuloy ang nasabing trade negotiation. At isa daw sa mga posibleng bitawan na player ng Magnolia Pambansang Manok Timplados ay itong si Ares Dionisio na inilagay na rin ng Magnolia sa trading block. Kaya naman inaasahan kung sakasakali ay malaking tulong din si Ares Dionisio para sa Tropang Giga para sa wingman rotation nila. Napakalaking tulong ng mga shooter ng Tropang Giga kung sakasakali nga ang nasabing trade negotiation ay pinag-uusapan pa naman at hindi pa final. Malaki ang posibilidad na mababago pa ang nasabing negotiation depende sa kanilang mga pinag-uusapan dahil na rin inaabangan ng mga fans ang PBA Annual Rookie Draft na kung sakali man posibleng mabago pa ang isip ng Magnolia kung kukuha ba doon ng big man or kay Poy Eram sila magpo-focus. Isa ang mga masasabi natin kung sakasakali ngang makakuha itong
Magnolia kay Poy Eram ay malaking tulong ito para dalhin muli or makapasok ang Magnolia papunta sa finals na matagal na nilang gustong makamit ang kampyonato. Ano sa tingin nyo kung sakasakali man? Dapat ba itong kunin bilang big man ngayon ng Magnolia? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagunoy, Bulacan, Adrian Dulay, Ronald Bersvidad, John David Gulapa at sa Gulapo Family, Anthony Lakialon, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook page ko na Percival Monteron Sports Channel, Half Court Press PH, at syempre ganun din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.